nung, nung nasa Qatar ako, lagi akong naggaganto. Kasi nga, medyo late ka ako nagbe-breed doon sa init. Sa init ng panahon. Force molting sa kanila. Yung 7 young bird na nandito na ngayon sa loob natin, ang karera nila first week ng March 2025. So pag tiningnan natin yung balahibo nila, yung pakpak nila, tatamaan yung primary hanggang dun sa pangatlo na pakpak nila, at hindi maganda yon, masakit para sa kanila yan. Tingnan natin. Ayan. So, itong ibon na to, 1, 2, 3. Ayan o. Andito na yung lugon niya. So, kung may December, January, March. Pagdating ng March, ito yung tatanggalin niya. Ito yung pang-8. So, may iwan ito, 8, 9, 10. Ngayon, masakit yan para sa kanya. Kumbaga, hindi siya ganadong, mahirapan siya lumipad. Ang gagawin natin, itong unang tatlo, ito, at saka to, ipo-force molting natin. Ikakat natin yung dulo ng mga 1 or 1.5 inches. Maghihintay tayo ng 10 to 15 days, saka natin sila manual na bubunutin. Nga lang, medyo critical yung time na yan, kasi dapat tandaan natin na hindi tayo pwedeng magpurga, or yung iba kahit magpaligo hindi sila nagpapaligo. Umpisahan natin. Yan. Yan ang pakpak niya. Ito, nagpapalit na siya. So, yung first, second, pang second man niya. So, unahan na natin siya. Para pagdating ng karera, hindi siya aray. So, ganyan mangyayari sa kanya. Yan. Maghihintay tayo ng 10, minimum 15 days maximum. Saka natin manual na tatanggalin sa katawan niya yung tatlo na yon. At importante na hanggat maaari hindi sila makapaligo, hindi sila mabasa. At hindi dapat tayo magpurga. At during pag nabunot na natin, importante na masustansya yung ipapakain natin sa kanila, at yung sariwang tubig na naiinom nila. Importante yun. Kasi pag may nakalimutan ka dun sa mga araw na yon, mapapansin mo na yung tubo ng pakpak nila, yung pinaka primary, dumudugo, napepersa, hindi siya tawag dito, hindi sapat yung sustansya na tawag dito, nakukuha niya para palakihin yung tatlong pakpak na to. Gawa nga ng kapos na tayo sa oras, kailangan nating agapan habang may 4 na buwan pa. Hindi pa naman sila nakakalipad kasi yung aviary natin hindi pa yari. So, samantalahin natin yung pagkakataon. So, tingnan natin yung susunod. Nung bago ako sa pagkakalapat, ginawa ko, binunot ko bigla, which is na hindi dapat. Dumugo yung pakpak niya, at yung ibon na yon hindi na umuwi. Tinandaan niya yung ginawa ko sa kanya. Nasaktan siya. So, masakit nga naman yun pag rekta mong binunot. Kaya natin pinuputol yan. Kasi papatayin natin yung ugat niya dito sa tatlo na to.
para mawalan ng gut. Ayan. Ito yung nag-iisang brown natin. Ayan. Ibon ko. Lapad ng balikat. Ito wala pa, hindi pa nga siya nagpapalit ng pakpak eh. May isa, wala pa. Unahan na natin. Total, di pa naman natin sila pwedeng pakawalan. Kasi yung aviary natin hindi pa yari. Gusto ko pag lumipad na sila sa aviary ang daan nila para hindi sila malito. Tatandaan natin tong petsa na to, 22. Malapad din to ah. Ito yung isang ibon natin. Tingnan natin kung may nilaglag na to. Wala pa rin. Yung pakpak niya manang-mana sa mga magulang niya. Malalapad. Yan. Hindi pa to naglalaglag ng isa. Unahan na natin. Nung nasa Qatar ako, lagi akong naggaganto kasi nga medyo late ka ako nagbe-breed doon sa init ng panahon. Mahirap magpapisa ng itlog. Dito naman baliktad. Mahirap mag-breed pag winter. Halos ayaw mangitlog ng ibon, tapos pag nangitlog mahina yung inakay. Eto, andito na 3 months na. Ang bilis niya ang bilis mag-mature ng ibon na to. 3 months. Samantalang ito yung nauna. Alright. Para sabay-sabay natin silang tawag dito. Tatanggalan ng pakpak. Namimiss ko yung ibon natin sa Doha. Nung nasa Doha tayo, may ibon tayo na magaling manak at nakakamiss sumali sa mga OLR. Nung nasa Doha tayo, hindi sa pagpapalapit ng papel, sumasama tayo sa mga OLR. Mapa Africa, Thailand, lalo yung mga OLR sa Middle East.
yung mabibilis na ibon sa Middle East. Nasa, makikita mo sa Oman, yung sa OLR, Oman, at saka Dubai. Napakabibilis ng mga ibon. Pag sinabing sprinter, doon ka makakita ng mga galing na ibon. Kala mo may utak. Bibilis. Nakakasabay din naman tayo. Walang, nakakatuwa lang. Kasi kalaban mo, mga batikan. Nakatandang Arabo. Hanggang dito na lang, mga tropa. Bye! Hanggang dito na lang, mga tropa. Fish!